It's important to note din mga ka-fix. Nasamig tuloy ako. Konting paghila, konting pagtulak lang ay may papasok mo siya freely at madali lamang. Huwag mong ipipilit kapag ayaw. Parang yung nililigawan mo, kapag kaayaw sa'yo, huwag mong pilitin. Antindi mo rin. Ako ang kinakwento ko sa inyo, totoo. Huwag mong pilitin. Pero try until you succeed, di ba? Pero kung ayaw talaga, huwag mo lang ipilit. Okay? Good day mga ka-Fix-It! Usapang neutral. Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix-It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fix-It, ano nga ba ang neutral mga ka-Fix-It? And paano ito hanapin sa ating cambio or sa ating gear selector o yung iba tinatawag itong shift knob mga ka-Fix-It? So where is neutral gear in a car mga ka-Fix-It, no? On a car's manual gear stick, on a standard 5-speed manual transmission, kagaya nitong transmission ng ating sasakyan, si Mitsubishi Mirage GLX 2014 model, it has a 5-speed manual transmission gearbox. Neutral is the center horizontal line that extends between the lowest gear, first, and the highest gears. So while in neutral, if a gear stick is left untouched mga ka-Fix-It, it will naturally sit between third and fourth gear mga ka-Fix-It, no? So ibig sabihin mga ka-Fix-It, ito kung mapapansin ninyo, this is a 5-speed manual gearbox. So ayan, may 1, 2, 3, 4, 5, and R. So ibig sabihin ng R is reverse, hindi po yan racing mga ka-Fix-It. Okay, tandaan nyo yan. Ano ka nasisira, ulo? So primera, segunda, tercera, kwarta, at quinta mga ka-Fix-It. So neutral naturally sits between the third and the fourth gear mga ka-Fix-It. So ibig sabihin nasa gitna siya. So hindi lamang neutral sa gitna ng third and fourth, yung neutral na yan, dahil yung horizontal line mga ka-Fix-It, no, yung center horizontal line between the gears, yan po ay neutral. So yung nandito sa gitna ng first and 2, neutral yan. Sa gitna ng third and fourth, neutral yan. At sa gitna ng fifth and the reverse is neutral yan. So yung horizontal line na yon. So naturally sits between third and fourth mga ka-Fix-It. Kapag naka-neutral po ang ating transmission, magagalaw mo siya left and right. Yan. And it naturally sits in the center position mga ka-Fix-It kasi spring-loaded mechanism po ito. Ayan, kung mapapasin niyo pag binitawan ko. Yan. Tandaan niyo po ito ka-Fix-It kasi malaki ang maitutulong nito kapag nagpapalit ka na ng gears, no? Dahil madali mo siyang maililipat sa third and fourth, sa second, fifth, first, reverse kung alam mo na spring-loaded mechanism yung iyong neutral at bumabalik siya sa gitna naturally. Kagaya na lamang nito, kakambyo ko ng first gear. Ayan. First gear, so halimbawa magsa-second gear ako, palming method lang, ililipat ko lamang ng paganyan hanggang sa mag-second gear. So kung magta-third gear ako mga ka-Fix-It, ilalabas ko lamang siya sa second gear, babalik siya sa gitna, then itutulak ko na lang siya papunta sa third. Okay? So kung magpa-fourth gear naman ako, ibababa ko lang siya sa gitna. Okay? At ito, ihihilahin ko siya papasok ng fourth gear. Okay? So kung mag-fifth gear naman ako, ilalabas ko lang din ulit siya sa gitna. At ikakanan ko siya, palming method, papunta sa fifth gear. So kung magre-reverse naman ako, ilalabas ko lang din ulit siya ng fifth gear, papunta siya sa gitna, palming method, kanan, at reverse. So pag neutral ulit ako, ilalabas ko lamang siya sa reverse, pupunta na siya sa neutral naturally mga ka-Fix-It. So I advise you, baguhan ka pa lamang nagmamaneho, practicein mo itong tinuro ko sa iyong palming method na naka-off yung engine ng iyong sasakyan at naka-engage yung iyong parking brake mga ka-Fix-It. Importante yan mga ka-Fix-It. So, practice mo yung palming method para kabisado mo at feel na feel mo. Hey! Sinalikot sinundot ang kanyang At feel na feel mo naturally yung iyong cambio, yung gear stick or gear selector para kapag kumakambyo ka na on an actual driving scenario, hindi ka mahihirapan. Okay? So, kung naiintindihan mo yung neutral, how it works and how it sits on the shift knob or gear selector, mas madali mo siyang ma-operate during an actual driving scenario. Okay mga ka-Fix-It. So basically, kapag naka-neutral ang iyong transmission sa manual transmission na sasakyan, yung flow of power from the engine to the transmission and to the wheels is basically disconnected mga ka-Fix-It. Okay? So yung whatever RPM is generated from the engine
hindi po yan magfo-flow papunta sa ating transmission at papunta sa gulong ng ating sasakyan para paandarin yung ating sasakyan. Okay? Kapag ka naka-in gear naman, kapag ka naka-engage any forward gear mga ka-fixit or yung reverse gear, the flow of power is continued. So, whatever RPM is generated from the engine, tutuloy po yan papunta sa ating transmission na papunta sa ating drive wheels upang mapaandar yung ating sasakyan. Okay? So, sana malinaw po yan para alam po natin kung para saan po yung neutral ng ating sasakyan. So, para saan nga ba yung neutral ng ating sasakyan mga ka-fixit? So, basically, kapag i-start natin yung ating engine ng ating sasakyan, kailangan naka-neutral po yung ating manual transmission na sasakyan. Para hindi po tayo magkaroon ng problema na magkakangaro or magja-jump off yung ating sasakyan kapag i-start natin yung ating makina. Kasi basically, kapag naka-engage po yung forward gear at hindi mo tinapakan yung iyong clutch all the way down, pag in-start mo yung iyong makina, mag-engage yung gear na naka-engage, kaya po mag-jump off or magkakangaro yung ating sasakyan. So, yung ibang sasakyan mga ka-fixit, kailangan mo pang tapakan yung clutch all the way down para ma-start mo yung makina. So, kahit naka-engage yung gear, hindi magja-jump off yung sasakyan. Pero dito sa particular model na to, Mitsubishi Mirage 2014 GLX model, kahit hindi mo natapakan yung clutch all the way down, mai-start mo yung makina. So, kung naka-engage yung gear, magkakangaro ka. Will you please repeat it? Okay? So basically, kapag mag-start tayo ng makina, it's a good practice mga ka-fixit na ilagay natin sa neutral yung ating transmission. So paano mo malalaman na neutral? Pinaliwanag ko na kanina sa umpisa ng video na to. Kailangan nagagalaw mo yung iyong shift knob sa kaliwa at kanan at bumabalik siya sa gitna, no? Spring-loaded mechanism, bumabalik siya sa gitna. So alam mong naka-neutral ka. Pag naka-engage kasi yung gear mga ka-fixit, halimbawa first gear, magagalaw mo ng kaunti kaliwa kanan yung iyong shift knob, pero maliit na movement lamang. At mapapansin mo rin sa iyong gear stick na naka-angulo siya. Pero pag itong nakagitna, yan, nagagalaw mo kaliwa kanan, alam mong naka-neutral ka. So pwede mo na i-start yung makina. So ano pa nga ba yung ibang silbi ng neutral mga ka-fixit, no? Magagamit mo rin ng neutral kapag ikaw ay pumaparada. So pag hinto ng sasakyan, nakatapak ka pa sa clutch all the way down, nakatapak ka sa preno. So ilagay mo sa neutral, halimbawa naka-in gear tayo, no? Yan, first gear. So pag hinto ng sasakyan, nakatapak ka pa sa clutch, habang nakatapak ka sa foot brake, ilagay mo siya sa neutral, pakawalan mo yung iyong clutch all the way up, engage mo yung iyong handbrake or yung iyong parking brake, at pwede mo nang bitawan yung iyong foot brake mga ka-fixit, pwede mo nang i-off yung makina ng iyong sasakyan. Okay, at pag na-off mo na lahat ng iba pang mga accessories na naka-on, like the aircon, radio kahit di na, yung ilaw, o kung ano mang naka-on dyan na accessories, no, na-off mo na lahat, pwede mo ulit i-clutch all the way down at mag-engage ka ng gear. Depende kung saan ka nakaparada, flat, uphill or downhill road, yung i-engage mong gear. Meron na akong ginawang video tungkol dyan, how to park your car securely on flat, uphill and downhill road. Maglalagay ako ng link ng video na sa upper right portion ng video na to in the description below para mapanood mo. Very educational yung video na yun mga ka-fixit. Okay? Saan pa nga ba natin ginagamit ang neutral mga ka-fixit? Kapag ka naka-stuck tayo sa traffic mga ka-fixit, lalo na sa mga intersection na may stoplight na may number na matagal, so it's a good practice na i-neutral mo yung transmission para makapagpahinga yung iyong mga paa sa iyong mga pedals. Maalis mo yan sa mga pedals na makapagpahinga, lalo na kapag long drive. Huwag mo lamang kalimutang i-engage yung iyong parking brake o yung iyong handbrake kapag neutral mo yung iyong sasakyan upang hindi gumalaw yung iyong sasakyan pag pinakawalan mo na yung foot brake. It's a good practice din na ilagay natin sa neutral yung transmission ng ating sasakyan kapag ito-tow ito kapag tayo ay nasiraan, no? Syempre pag hinilayan ng towing at naka-engage yung gear, maaaring masira yung ating transmission. Anyway, i-advise din naman kayo ng towing na i-neutral yung iyong sasakyan para mahila nila ng maayos yung iyong sasakyan at wala maging problema sa iyong transmission. Okay mga ka-fixit, malaki rin ang pakinabang ng neutral kapag halimbawa hindi mo ma-start yung iyong sasakyan o nasiraan ka sa gitna ng kalsada at kailangan mong itabi yung iyong sasakyan. So syempre madali mong maitutulak yung iyong sasakyan kapag nilagay mo siya sa neutral para maitabi mo yung iyong sasakyan on a safe side of the road or para ma-check mo yung problema na yung sasakyan, no? Sa mga nag-iisip dyan at mga nagsasabi na yung automatic daw hindi raw na itutulak or hindi raw na itatabi kapag ka nasiraan sa gitna ng kalsada, maling paniniwala po yan. Pwede nyo pong itabi kasi meron din pong neutral ang automatic transmission ng sasakyan. Meron nga lang pong pagkakataon may kailangan ka pang susian or kailangan kang tusukin sa iyong gear selector para mailipat mo siya sa neutral kapag ka nasiraan yung iyong sasakyan, no? So that is on another topic, another video yan mga ka-fixit. So ngayon ipapakita ko sa iyo
kung paano ginagamit ang neutral on an actual driving scenario mga ka-fixit. Okay? So naka-neutral tayo ngayon, naka-start na yung ating makina. So tatapakan ko yung ating foot brake para ma-disengage ko yung ating handbrake. Clutch all the way down, first gear. So puproceed na tayo. Alisin ko na siya sa pagkaka hazard. Second gear. Ayan, sa palming method mga ka-fixit, kapag ka nag-change gear tayo, madali nating naililipat yung gear on another gear sa ating transmission kapag ka alam natin kung paano gamitin yung neutral. Ayan, nag-neutral ako para ma-free up ko yung kaliwa kong paa sa ating clutch pedal. So kapag ka pwede na, engage ko ulit yung forward gear para tayo ay makaproceed. So ngayon na nag-aaral ka pa lamang magmaneho mga ka-fixit, importanteng matutunan mo to. Clutch all the way down, palming method, lagay ko sa neutral tapos kaliwa ulit, second gear. Okay? Mas madali mong mahahanap yung kasunod na gear kapag ka alam mo yung neutral, kasi pwede mong ilagay muna sa neutral tapos saka mo siya ililipat dun sa susunod na gear. O, halimbawa, increase ko yung RPM natin. So magta-transfer ako to third gear, shift ako to third gear, clutch all the way down, lagay ko sa neutral. Okay, then tutulak ko lang siya, pasok na ako ng third gear. Okay mga ka-fixit? So mas nagiging madali yung pag-shift natin sa ating manual transmission na sasakyan. Okay? So yan, kagaya nito, medyo nagbabagal na. So pepreno ako, ilalagay ko sa neutral. Ayan. So hindi tayo mag-i-stop, so ibabalik ko siya sa first gear mga ka-fixit. Kasi kung nakita ko na papa-stop or hihinto yung mga sasakyan na nasa unahan, pwede kong tapakan na lang yung preno para makahinto tayo smoothly. Progressive braking, clutch all the way down, neutral, second gear. Okay? Pero pwede rin naman na palming method, diretso second gear muna, no? Para mas mabilis. Ini-elaborate ko lang at pinapakita ko sa inyo kung paano ginagamit yung neutral at mapapadali yung iyong pagkambyo kapag alam mo kung paano gamitin yung neutral. Clutch all the way down, second gear. Yan. So increase ko yung RPM, clutch all the way down, neutral, diretso ko ng third gear. So pag nilagay mo siya sa neutral, dahil nag-spring back siya sa gitna, ang kailangan mo na lamang gawin kung magta-third gear ka, itulak mo papuntang third gear yung gear stick. So kung magpa-fourth gear ka naman, ilalagay mo lamang sa neutral na ganyan, tapos hihilahin mo siya papunta sa fourth gear. Okay? So mas nagiging madali yung iyong pagkambyo. Ito ay sa 5-speed manual transmission gearbox. Medyo maiiba ito sa ibang modelo ng sasakyan kasi yung iba 6-speed manual gearbox. So saan pa nga ba nagagamit yung neutral na yan mga ka-fixit? No? Kagaya ng ginagawa ko at pinopromote ko sa channel na to, kapag kapapahinto na yung ating sasakyan, no? At a very slow speed, pwede kang mag-post in neutral kapag yung speed ng iyong sasakyan is below 20 km/h na at papahinto na yung iyong sasakyan. Yan, so pwede mong i-clutch, papreno ka na. So clutch all the way down, tapos lagay mo sa neutral as your vehicle comes to a complete stop mga ka-fixit. Okay, para ma-free up mo na yung kaliwa mong binte at hindi ka na mag-hold sa clutch all the way down ng matagal. So malaki ang benefit doon, hindi lamang sa iyong binte para makapagpahinga, kundi sa iyong transmission din at benefit din ng iyong sasakyan. Pati na rin sa particularly sa release bearing ng iyong clutch assembly, malaki na itutulong yan. It's important to note din mga ka-fixit. Nasalig ko yan ka. It's important to note din mga ka-fixit na kapag kumakambyo tayo or nililipat natin yung ating gear selector sa iba't ibang gears, huwag mo ipipilit ipasok kapag ayaw pumasok mga ka-fixit. Okay? Dahan-dahan lang, dapat freely makakapasok siya kapag binigyan mo siya konting force lang or konting paghila, konting pagtulak lang ay may papasok mo siya freely at madali lamang. Huwag mong ipipilit kapag ayaw. Parang yung nililigawan mo, kapag kaayaw sa'yo, huwag mong pilitin. Antindi mo rin. Ako ang kinakwento ko sa inyo, totoo. Huwag mong pilitin. Pero try and try until you succeed, di ba? Pero kung ayaw talaga, huwag mo lang ipilit. Okay? Okay mga ka-fix, ito, nasa slow moving traffic tayo.
magagamit natin yung neutral dito mga ka-fixit. As I said earlier, ayan, preno, clutch all the way down, neutral, progressive braking hanggang makahinto until we come to a complete stop. Kita nyo, bago pa tayo nakahinto, na free up ko na yung aking kaliwang paa mula sa clutch pedal, diba? Di nakapagpahinga yung ating kaliwang paa. Ayan. So clutch all the way down ulit, neutral. Ayan o, I'm coasting in neutral at a very safe speed, very manageable speed. So kagaya na sinabi ko dun sa isa kong video, coasting in neutral, na nagiging delikado lang mga coasting in neutral when you're coasting in neutral at high speeds mga ka-fixit. So kung di mo pa napanood yung video na yon, coasting in neutral, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to, sa description below para mapanood mo. Yan, iliko tayo dito mga ka-fixit. Dahil ito na ang ating daan pa uwi. So clutch all the way down ulit tayo, waiting for a safe opportunity. At yan, pwede na. Okay mga ka-fixit. So magagamit din natin ang neutral syempre kapag tayo ay hihinto na. Pagaya nito, hinto tayo dito. So clutch all the way down, preno, neutral ko na. As we come to a complete stop, progressive braking. Okay. Then engage the handbrake or parking brake. Pwede ko nang bitawan yung ating foot brake and turn off the engine. Okay? But don't forget to, after you turn off the engine, don't forget to engage your manual transmission in gear mga ka-fixit. So dito flat road dito, so clutch all the way down, engage mo yung gear, forward gear, any forward gear, first gear, second gear, or third gear, kahit ano, basta naka-engage yung gear mga ka-fixit. Malaki ang may tutulong nun para maging secure yung pagkakapark ng iyong sasakyan. Just in case lang na matanggal siya sa pagkaka-handbrake, meron pa rin fail-safe yung sasakyan para hindi siya umandar freely. And sa inyong lahat mga ka-fixit na walang sawang pagsubaybay at walang sawang pagsuporta sa ating Fixit Dennis channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay mga ka-fixit, so I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.